Alam niyo, ang IMC kasi, no, ganito no, sila, tinitingnan nila kung ano yung mas makabubuti sa bansa. Yeah. Ngayon, kung sila man nag-announce na at nagbigay ng ng direktiba sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally, yan talagang mayayanig talaga sila Dahil ito na kung ako man yung politiko, politikong lokal o politikong nasyonal, parang ito parang suicide sa aking political career kapag ako ay bumangga sa Iglesia ni Cristo. Kaya yung pasya ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para sa kanila lang, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ang gusto lang naman nila pagkakaisa Kaya sinundan ng pamunuan o ng pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya suportado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung ito man si Bongbong Marcos ay nagsisinungaling, ay bahala siya sa buhay niya. Sapagkat yung pasya ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na tumindig laban doon sa impeachment at suportahan yung kanyang mga ipinahayag na tutol si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ay yun. Bakit si Presidente Bongbong Marcos ayaw niya ng impeachment? Ngayon, sabi naman dun sa kanila yung paano ngayon, nagpapain sila ng impeachment. Ano ba yung palagay mo na nangyayari? Drama lang yan, ituloy-tuloy yan pag-tuloy yan sa Dinima. Patuloy sila. Mag-atitip lang yan. Sige, huwag na, impeachment. Ngayon, patuloy sila. Usap sila ang dalawa ni Nabalustos. Sabihin ko, huwag. Pero tuloy nila. Ganun. Ganito po yan, sa ikalilinaw po natin, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung titignan ninyo, base sa itinatadhana ng Konstitusyon, wala po siyang pakialam sa ginagawa ng Legislative Department o ng Kongreso. Iwalay po yan. Pero, nakikita naman natin na ang Malacanang ay mayroong impluensya sa Kongreso. At ang Kongreso ay may impluensya rin sa Malacanang. Kaya kumbaga, hindi man sinasaad sa batas ay nagkakaroon talaga ng sabuan ng bansa. Tatlo po ang branches ng gobyerno: executive, legislative, at saka judiciary. Ngayon, bawat isa po sa kanila ay mayroong kanya-kanyang kapangyarihan at kanya-kanyang gawain. Kaya lang sa panahon na ito ay nakikita naman natin, hindi naman naikukuble di ba? Nakikita naman ng taong bayan ang pagkakaroon ng sabwatan ng ehekutibo at ng lehislatura. Diba? Kaya yung mga ginagawa nila ay talagang nakikita base sa kanilang mga ikinikilos at mga ginagawa. Kung sabihin man ni Marcos na hindi siya pabor, pero sa ilalim nito, sa likod nito ay meron na silang mga kasunduan na kahit tumanggi siya, tutuloy nitong kabila. Ganun yun. Kaya, nasa kanila yan. Dahil yung pagtanggi nila o pag hindi nila pagsunod sa damdamin ng taong bayan, ito po yung magiging hudyat ng kanilang o ng pagwawakas ng kanilang political career. Ngayon sir, halimbawa, tuloy-tuloy na, no? Yung Congress, yung tumaduslos, pupunta doon sa Senate. Yung Senate naman siguro mag-execute dyan kung sino yung guilty o not guilty. Yung, no? Pero, dadaan kay BBM. Hindi pirma si BBM dyan. Wala nang siya pagkalam. Ang
impeachment, pamamaraan po yan. Ang impeachment po, hindi po siya kriminal, hindi po siya kasong kriminal, kundi pagpapatanggal sa mga tao na na humahawak na kapangyarihan base dun sa Constitution. Ang Kongreso, sila yung mag-iimbestiga, pero may kapangyarihan sila na hindi na mag-imbestiga, agad-agad pwede nilang ipasa doon sa Senado. Ang Senado, kapag ito yung magiging ito yung magiging huwes o korte. Siya yung magpapasya kung ikaw ay dapat tanggalin sa pamamagitan ng impeachment o hindi. Ngayon, sabi nga ang kinakailangan bilang di kung sino man ang dyan sa Senado para sa impeachment, ay kinakailangan bilang lang ay 8. Kung meron kang 8 bilang, wala na. Hindi ka na kayang ipa-impeach. Dahil ang kinakailangan 16 na boto ng senador para ikaw ay makatulan ng tanggal ka sa trabaho. Kasi ito naman although isa na yun sa Senado, ayaw niya, ilang days, 3-4 days ba? Ganun din dati. Depende po sa rules nila Hindi po natin kabisado yung rules ng Senate at depende po. Kung gagawa na naman sila ng palibago na rules nila. Ganun din po sa kaya nga nasa kanila naman sapagkat ang pagpapile ng impeachment o pag-endorse ng impeachment ay nasa kapangyarihan. Solong kapangyarihan ng Kongreso ng mababang kapulungan. At kapag ito ay napagtibay nila, pwede nilang i-endorse doon sa mataas na kapulungan, doon sa Senado, para ito ay litisin, magkaroon ng paglilitis. Ngayon, nasa kanila po yan, sa kabila ng pagbabanta ng Iglesia ni Cristo na itigil yung ginagawang impeachment. Dahil hindi makakabuti sa paniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi makakabuti ito sa bansa. Sir, iba na lusaw na po yung pinakaunang sa kanilang impeachment. Ngayon, bakit nagkaroon na agad ng pangalawa? Di ba may pinahal na pangalawang impeachment? Ganun po ba kabilis ang po? Alam niyo po, nasa kanila po yun. Nasa kanila kung paano nila itatrato, kung paano yung kanilang yung kanilang pagka-appreciate doon sa mga ipapile sa kanila. Dahil ang kapangyarihan nga ng pagpapile niya, pag-endorse ay nasa kanila, nasa mababang kapuluhan. Pag binato nila yan doon sa Senado, ito yung paglilitis na. Sir, bakit po sabi nila na si Kaisara Magdalagaw at Rustay, bakit sinabi ni BBM na maraming successful ang nagawa ng David Jorges Secretary Masara? Ano sabi nila dyan? Ano po yan kanya-kanyang accomplishment po yan At yan naman po yung mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Makikita naman yan. Nakalabas naman po yan sinasabi. Sir, ibig sabihin po, si Tay Sara po ay hindi magnanakaw at hindi hostay at nagtatrabaho bilang isang empleyado ng gobyerno. Ngayon sir, sino po ang hindi nagtatrabaho? Yung mga kawangan po sir, di ba sir? Opo, ganito po yan Yung bintang nila para kay Vice President Sara Duterte, nananatiling bintang. Nananatiling salita lang. Sapagkat wala pa namang napapatunayan o ano pa man, di ba? Kung meron man silang mga akusasyon labang kay Vice President Sara Duterte, sana i-file nila doon sa proper fora, sa korte. Sa korte, para magkaalaman. Kasi ginagawa nila, sinakaladkad lamang nila yung pangalan ng Vice Presidente para hiyain sa publiko. Pero yan po hindi na po hindi na po masyadong pinapansin ng publiko sapagkat matalino na po ang taong bayan, hindi po gaya dati. Ano ba? Kung impeachment case nila,
Palagay ko wala. Palagay ko wala. Kasi wala namang ano, wala namang ebidensya. Walang matibay na evidence.